Lord. Sa pumalakas na malakas po sa Panginoon. Binabati ko sa iyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat at nasa Panginoon ng kalagayan. Salamat at bago pa natin idulong ang ating mga panalangin, andyan ang kinutulungan. Hallelujah. Bago po kabagin si Father Jomerson para sa opening prayer, minsan pa, awitin natin ang Testamento ni Lord in Iso. Hallelujah. Awit tayo mga kapatid. Praise the Lord. Ayun ay mga kapatid, sabahin natin siya. You know my needs and all that's unspoken. You hold the pieces of all that's been broken. May mga puso umaasa sa iyo sa gabi nito, Panginoon. Kaya Ama, sa
ito, huwag mo kaming kalimutan. Lord, huwag mong kaligtaan ang sinunod sa amin, Panginoon, na ikaw ang inaasahan na bilang Diyos. Hallelujah. Pagpalain mo aming gabi, Ama. Kaya mo na bilang Diyos na sa bawat awitan pa lamang, bawat matotoo, bawat gagawin natin natin sa salita na aming papakisal, Panginoon, magtulog ito ng iba yung kalakasan sa aming pagpapatuloy, lalo pat marapit na, Lord, ang nalalapit na pagpapalit ng aming mga katawan. Hayaan mo, Panginoon, na sa liwanag ng pangangaral na yung salita, Lord, pagkakot kayo pinasaligtit na lugar, narito kalimigan ng iyong presensya, Panginoon. Kami naniniwala, hindi mo kami niwala sa aming nakdahin. Kami lagi mo sinasamahan, Panginoon. Kaya hayaan, Lord, sa gabi ito, muli namin mamalang sa kapangyarihan ng iyong salita. Magpuputuloy na bubuksan sa amin, Lord, sa isang ang layo ibigin na patuloy makita si Kristo sa aming buhay sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat. Kami nananalig, Lord, ang katagumpayan. Pagkat pinangako mo sa mga pinili mong anak, Panginoon. Maraming po salamat sa gabi ito. Patuloy kami nagpapakumbaba. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy mo lang masigasa ng aming puso sa gabi ito. Muli, maraming salamat sa katagumpayan ng lahat. Itong aming dalangin, Panginoon, sa tanging pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Sa mga kasaprakpak, ating Panginoon ang kapatid, tayo aawit kasama sa Panginoon. Pagkabayan po tayo habang naawit natin, victory is mine. Hallelujah. Pagkabayan po tayo kapatid. Victory is mine, victory is mine, victory today is mine. I know Satan, get behind. Victory today is mine. Glory is mine, glory is mine, glory today is mine. I know Satan, get behind. Glory today is mine. Prosperity. Yes, Lord. Prosperity today is mine. I told Satan to get me behind. Prosperity today is mine. Jesus is mine. Jesus is mine. Jesus today is mine. I told Satan to get me behind. Jesus today is mine. Victory is mine. Victory is mine. Victory today is mine. I know Satan, get behind. Victory today is mine. Glory is mine. Glory is mine. Glory today is mine. I know Satan, get behind. Glory today is mine. Prosperity is mine. Prosperity is mine. Today is mine. I know Satan to get behind. Prosperity today is mine. Jesus is mine. Jesus is mine. Jesus today is mine. I know Satan get behind. Jesus today is mine. Amen. Hallelujah. O Panginoon, ang salita tagumpay, kung bahagi kami Panginoon tayo ay magtatagumpay din naman. Hallelujah. Ang santa, sabahin natin sa awitin ng sabi, cover me. Hallelujah. Hallelujah. Over me.
attention sis. Dito po tayo sa unang stage po. Hello. Sacrifice of praise, give it a
kapatid. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabi nito. Patuloy kami ipapasalamat, Panginoon. Patuloy mo kami ingatan. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo na patuloy mo ibigay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon, O God, na patuloy mo, na pinapapala mo kami, Panginoon. Nakarapat-dapat po, Panginoon, na ibalik namin sa iyo, Panginoon Diyos. Narito po, Panginoon, ang mga salapi na amin naliko, Panginoon. Nakikita po, Panginoon, ang mga kamay na ginamit po, Panginoon. Nalaman po, Panginoon, kung saan po nagbulan po, Panginoon. Sa mga ayaw na kanyang hanap buhay, Panginoon. Hiling ko sa gabi po, Panginoon, pagpalain po, Panginoon. Ang lahat ng mga pagkukulan ng aking mga kapatid, Panginoon Diyos. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, maging tapat sa mga bagay na yung patuloy. Dahil ito'y isang bahagi ng sakripisyo, Panginoon, sa bilingkod namin sa Panginoon. Ang magbigay kami, Panginoon, sa iyo, Panginoon Diyos. Kaya, Panginoon, sa gabi nito, muli kami ipapasalamat na binabalik ang matas na puro pagsamba sa pangalan mo ng Panginoon Jesus. Natin ang sabi na, Amen. Amen. Hallelujah. Handa na po ba ang bawat isa sa hinanda ng kapatid ng gabi nito? Niniwala ko, may hinanda ang kapatid cancel sa gabi nito. At habang hinahanda natin siya, hindi ko po ulitin natin yung tanging ka. Hindi walang iba tayo aasa mo sa ating Panginoon Jesus. Hallelujah. Okay tayo kapatid.
Ikaw, Jesus, ang kalakasan ko. Kalingahan ko sa tuwing ako'y pagkagulong-gulong. Ikaw lamang pinagmulan lahat ng kailangan ko. Tanging ikaw, Jesus, ang maasahan ko. Tanging ikaw, Jesus, ang lahat sa buhay ko. Purihan natin, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin ka ang tayo po tayo na namin. Panginoon, yan po ang sila po ng aming damdamin, Lord, sa gabi ito. Ikaw ang lahat-lahat sa amin, Lord. Kami po ay wala, Panginoon, kung wala kang Panginoon. Kaya amin pong, Lord, sinasabit ka sa iyo sa gabi ito. Ikaw ang kailangan namin, Ama. Lord, establish us tonight sa iyong mga salita habang kami pinakikinig, Lord, ng iyong munting mensahe sa gabi ito. Lord God, ikaw po ay magpakahayag sa bawat isa sa amin. Panginoon, tulungan po ang iyong lingkod sa dami, Lord, ng alalahanin. Panginoon, kabisihan sa buong maghapon. Hayaan mo, Lord, na ang munting mensahe, Lord, na in-inspire mo po. Panginoon, sa iyong lingkod ay, Lord God, ma-deliver ng maayos, Panginoon, sa tulong mo, Ama. Nais po namin na ang bawat isa ay may lapit sa iyong presensya, Lord, may establish ng gusto, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyong salita. Kaya yan po ang aming pagsusumamo sa gabi ito, na kami po ay paunahan mo, samahan po sa gabi ito, Ama. Sa kapit po ang bawat bahagi ng gusaling ito, Panginoon, alay namin sa iyo ang lahat, para sa iyong kaluwalhatian. In the name of Lord Jesus Christ we pray. Amen. Palapaan natin sa Panginoon. Yes, Lord. Siguro ayaw mo muna kayo umupo sa gabi. Yes, Lord, to give an announcement. Amen. Tayo mga kapag sa gabi, mga kapatid. Okay. Yes, Lord. Tayo po yung masaya. Nakasama si Brother Jefferson for one more time. Amen. Salamat sa pag-iingat ng ating Panginoon sa kanyang paglalakbay patungo dito sa ating piling. Praise the Lord. Amen. God did him to go here. Marahil merong nice magawa pa rin sa kanya sa lugar na ito. Amen. So, always pray one another, mga kapatid. Tayo tunay na nagpapasalamat sa Panginoon na meron na tayong munting sambahan. At ang nais natin sa lugar na ito ay maging kaaya-aya, no? Maging banal ang buong sanctuary nito. Praise the Lord sa harap ng ating Panginoon. Praise the Lord. Gusto natin ma-sanctify ang buong lugar na ito para sa kapurihan ng Panginoon. Kaya po, pinapauna-una na tayo maging maingat, no? Panatilihin natin maging malinis ang ating sanctuary. Amen. Praise the Lord. Gamitin lang natin para sa kapurihan ng Panginoon. Praise the Lord. So, sa mga susunod na araw, tayo magkakaroon ng mga pagpa-practice para tuloy-tuloy pong ma-improve ang ating musicians, mga backup singers, at yung mga songs na gusto natin pang tutunan. Matutuwa ako sa kinanta ni si Sir Jem, no? Napakaganda awitin pang mensahe talaga. So, okay. So, ito po ay na-dedicate na natin for the meantime sa ating Panginoon na Sunday. Praise the Lord. Yan po ay magiging fully dedicated, no? Dahil ito po ay patuloy pa rin ginagawa. Okay, we are waiting, no? Kung magkakaroon pa tayo ng budget para matapos ng iba pang kailangan tapusin. Amen. Praise the Lord. God will provide. Praise the Lord. Yung ating mga CR, also yung ating pintuan dito, saka mga bintana. And then, hopefully may kabit natin yung aircon. Yung aircon dyan na nakaready na.
Okay? So, malaki pa pong gastusan yan. But, ito lang ay sapat na sa Panginoon ang ating dalangin na sa kabila ng provision ni Lord sa ating mga kapatid, no? Binigyan tayo ng magandang church at may mga napaparating pa na magsasayos. Amen. Yung presensya niya ang pinakamahalaga. Amen. Anin natin yung ganda ng church kung magulo tayo dito. Anin natin yung church kung hindi nakikita sa buhay natin yung pinapangaral sa likod ng pulpit. Diba? Anin natin yung magandang church kung hindi tayo nagiging patotoo sa ating mga mahal sa buhay, sa mga kapitbahay natin mga kapatid. Yun po ang higit na mahalaga. At I believe kapag yan po ay nakikita sa atin, ang Diyos ay nagagalak sa atin, higit tayo pagpapalay ng ating Panginoon. Amen? Gusto natin po ang ating dalangin. At sino mang pumasok sa church na to, na may daladalang mabigatan, amen, pagpasok pa lang, praise the Lord, may kumano ng kapayapaan siya ang mabuha. Praise the Lord. Naalala niyo yung bisita ni Brother Astina, Sir Wendy, no? We're not expecting, no, yung mangyayari, pero sa awitan niyo pa lang mga kapatid, praise the Lord, sa awitan pa lang natin, nahiko ng kanyang puso. Magandang balita ang pinarating ni Brother Astin Sunday, atin siya ulit, at may kasama siya. Amen. So, praise the Lord. Habang inianda natin to, ako po ay nagre-ready rin na makapagbahay-bahay sa lugar na ito. No? Nire-ready ko rin ang aking sarili. Praise the Lord. May nakikita rin po akong gawain na masusundan sa Buena Vista. May bilig kasama si Joanne. Yung mga kabataan natin doon ay maakay natin muli. No? Last Sunday, nung nasira na ako ng tricycle, tama na, Sunday pala yun, ang bilis na medyo nakasarama ako si Mika at si Mary Joy, no, yung mga nabaptize. At sinabi ko sa kanila na pakisabi sa mga nanay nila na kinumusta ko at Lord willing, mapunta tayo sa lugar naman nila. Okay? And meron bubuksan na gawain sa MS2 dito sa hardware this coming Saturday. Sakto na dito si Brother Jefferson. Amen. Okay, so always pray ang bawat gawain natin, ang bawat lingkod ng Panginoon sa amin sa prayer. At kayo mga kapatid, no, hindi, mga sisters, hindi po kayo pinipigilang magbahagi ng word, no, ng testimony sa work, sa labas, no. Parating niyo po ang mensahe ito sa huling panahon, mga kapatid. Okay, amen. Kanina, nabanggit na ni Brother Jomerson, praise the Lord. Lagi natin ito naririnig dito na hindi tayo magpaparami. Pero papasalamat tayo kung dumami tayo. Amen. Ibig sabihin, maraming tinatawag sa Lord. We're not complacent na hindi naman kami nagpaparami. Kaya okay lang kami ganito. I think, pangit na ugali yung gano'n, no? Si Lord, pag ini-inspire tayo, binibigyan tayo ng kasipagan. Okay? Kaya nasasabi natin hindi tayo nagpaparami kasi hindi natin hinahanap kung sino-sino lang. Ang hinahanap natin yung bahagi ng aming Panginoon. And that's what we believe na marahil sa katandualis ito ay maraming patatawagin ng aming Panginoon. At si Lord ay nasa bawat isa sa atin. Okay, praise the Lord. Palapakan natin ang aming Panginoon. Okay, tayo na tayo uli. Amen. Tayo pagbabasa ng salita ng Panginoon. Maraming pumapasok sa isipan ko na gusto kong sabihin kaya okay. Matthew 4 verse 4. Amen. Napaganda pong munting sermon na binigay sa akin ng Panginoon. At nawa yung inspiration na yun ay praise the Lord, may pangalan sa gabi ito dahil after ng inspiration, trabaho, at maraming kailangan tapusin, no? And praise the Lord, ang Diyos po ang praise the Lord, magpahalag sa gabi ito. Sabi dito sa Matthew 4 verse 4, tatapot siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang
lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen. So tonight, ating pong sundan ang aking tinalakay ng last time. Okay? Firmly established on an immovable foundation. Ito po ay part 2. I think mali po yung na-download natin. May part 2 yung slideshow. No? So, firmly established on an immovable foundation. Okay? Matibay na itinatag sa hindi natitinag na pundasyon. Okay, yan po ang muli patalakayan natin sa gabi nito sa tulong ng ating Panginoon. Tayo yung Panginoon muli amin po hinihingi ang iyong gabay sa gabi nito sa mga salitang nabasa namin. Salamat po sa pagpapala. At ikaw po ang mag-expound, Lord, ng muting mensahe nito Panginoon sa kalagitnaan namin. Tulungan po ang iyong lingkod, Lord. Hangat po ang karunungan mula sa iyo. At anumang, Lord, kaya meron ako, Panginoon, Lord, sa aking katawan marami. Lord, kailangan ko po ng lakas mula sa iyo, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon. Maraming po salamat sa iyo namin binabalik ang lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you tayo, mga kapunan. Praise the Lord. Yung pangalawang slide, part 2. Okay? Amen. Kasi inedit ko na yan yung part 1 natin. Okay. Okay, last time, sa part 1 natin, binigyan natin, in-emphasize natin mga kapatid, no? Binasa natin sa John chapter 6, verse 26 to 35. Kung paano, praise the Lord, ang Panginoon ay naging pag-usap sa mga Hudyo patungkol sa tinapay. Okay? At sinasabi ng mga Hudyo na yung aming mga magulang ay kumain ng tinapay sa panahon ni Moises. Okay? At ang sabi ng Panginoon, hindi si Moises ang magbigay ng pagkain na yun, kundi ang aking Ama na nasa langit. Alright? Yung Matthew 4 verse 4, na hindi lang po yan sa New Testament mababasa, pagkos yan po ay kinote ng ating Panginoon sa Old Testament, no? Sa Deuteronomy chapter 8, doon po yan unang binanggit ng Diyos na ang tao ay hindi lamang mabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos, mga kapatid. Okay. Now, kung bakit ganito po ang ating munting tema, firmly established on an immovable foundation, dahil yan po ang kailangan natin. Na bawat sa atin ay kailangang maitatag doon sa matibay na pundasyon. Amen? Sa Study of a Perfect Man, tinuruan tayo na magkaroon tayo ng pananampalataya. Okay? Yung pananampalataya po niyan, kung makikita nyo doon sa Study of a Perfect Man, ay nakatatag, no? Nakatayo. Okay? O itinatag saan? Sa salita ng Panginoon. Yung salita ng Panginoon ang matibay na pundasyon, mga kapatid, na kailangang paglagaan ng ating pananampalataya. Okay? Tama, mga kapatid? Kasi the Bible said, Amen, all things will pass away. Lahat ng bagay ay maglalaho, mawawala, ngunit ang aking salita ay hindi maglalaho. Praise the Lord. So, every one of us, Amen, at kung sino pa tatawagin, praise the Lord, kailangan tayong ma-establish sa salita ng Panginoon. Amen. Whatever circumstances na meron tayo. Amen. Now, ang salita ng Panginoon, praise the Lord, kapag tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, inaalis nito ang panglasa natin sa sanglibutan. Tama? Praise the Lord. Nakikita natin ang mga bagay na gawa ng kaaway sa pamamagitan ng sanlibutan. Tama? Okay, so, napakahalaga ng bawat gawain. Praise the Lord, dahil nakapakita ng salita ng Panginoon to determine, no, para makita natin
kung ano yung tama at kung ano yung mali, mga kapatid. Sino ang magpapakita ng tama? Sino ang magpapakita ng mali? Ang salita ng Panginoon. Alright? Kasi pwede natin isipin na tama yung ginagawa natin, pero pag tinignan mo sa salita ng Panginoon, mali pala. Alright? At marahil sabihin yung iba, mali ang ginagawa natin. No? O kaya may mga pinangahawakan tayo, praise the Lord, yung pananamit natin, pag tinignan tayo, parang mali yung ginamasutan mo, hindi na uso yan. Sa paningin nila, mali. Pero kung tinignan mo sa salita ng Panginoon, ito ang tama. Yes. Amen? So saan tayo? We need to be established. Kailangan natin ma-establish ng gusto. Saan? Sa hindi natitinag na pundasyon. Walang iba ang salita ng Panginoon. Amen. Amen. Sabi ito ng John 6:35, sa kanila ay sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Praise the Lord. Ang tinapay sa mga previous nating services, no? Kapag nakakain tayo ng tinapay, ito yung nagbibigay ng kalakasan. Nare-refresh tayo, mga kapatid. Praise the Lord. Nagbibigay ito ng kasiglahan. Tama? Praise the Lord. Kapag nakakain tayo ng tinapay, amen? Lalo na kapag gutom na gutom ka, di ba? Makatikim ka lang ng tinapay, may kung anong kasiglahan kang nakukuha. Dahil doon sa sustansyang nakukuha mo sa tinapay, mga kapatid. Amen? At dito, ang sabi ng Panginoon, siya ang tinapay ng kabuhayan. Amen? Yes. Kung gano'n, sa kanya nagmumula lahat ng kasiglahan. Amen. Praise the Lord. Gusto mong maging masigla sa paglilingkod? Kumain ka ng tinapay ng kabuhayan. Amen. Amen? Gusto mong gumaling? Praise the Lord. Kadalasan, pumapasok ang sakit, no? Kapag laging kulang ka sa pagkain. Amen? Praise the Lord. May kung ano-anong pumapasok sa katawan. Kasi hindi na susustain yung kailangan ng katawan panglaban sa mga sakit. Alright? Humihina yung immune system natin kapag hindi sapat yung ating kinakain. Tama ba? Praise the Lord. Kaya kailangan natin ng pagkain ito. Amen? Kung kailangan natin ng kagalingan, kailangan natin ng kapayapaan, amen? Nandito ang sagot, mga kapatid. Saan? Sa tinapay ng buhay. Walang iba ang ating Panginoon. Amen. Ang sabi niya, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. Amen. Praise the Lord. Ang ibig sabihin ng Panginoon, sapat na siya sa atin, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hindi na tayo hahanap ng iba pa na makapag-refresh ng ating buhay, no? Hindi tayo kukuha ng iba pang kasayahan sa ibang lugar, sa ibang tao, mga kapatid, sa ating Panginoon lang. Praise the Lord. Ang aming Panginoon ay sapat na ang lumalapit sa atin ay hindi magugutom, no? At ang sumasampalataya sa akin, kailan may hindi mahuha. Praise the Lord. Kung minsan, may mga tao, praise the Lord, may mga mananampalataya, alright, na minsan, maraming nabuburing sa loob ng church. Okay? Bakit kaya, mga kapatid? Maraming hindi nakakakain ng sapat. No? Amen? Okay? O nauuhaw, no? Naghahanap pa rin ng makapag-satisfy sa kanya sa labas kasi hindi siya nakakainom ng sapat. Amen? Remember, ang ating Panginoon o ang pagkain sa panahon ngayon ay sapat-sapat na. Okay? We have the 7 menu. Diba? Meron tayong napapanahong pagkain, mga kapatid. Ang kailangan lang natin kumain. Praise the Lord. Kaya ang pagkain ng salita ng Panginoon ay hindi lang sa loob ng church. Yes. Alam niyo ba yun? Kasi kung dito lang kayo makain, mga kapatid, paano yung Lunes? Pag kumakain ba kayo, linggo lang?
At Merkulis lang? Hello? Di ba? Every day. Tayo bread, di ba? 3 times a day pa nga eh. So, kailangan natin kumain every day. Tama po? Yes. Sir Emma, tama di ba? Kaya after ng gawain natin, praise the Lord, para maging malusog tayo sa pananampalataya, praise the Lord, Monday, Tuesday, Wednesday, may paraan tayo para kumain. Tama. Amen? Binigyan tayo ng Biblia para magbasa. Amen? Para umawit sa Panginoon. Lahat na ay pagkain ng ating kaluluwa. Praise the Lord, pag nalulungkot ka, kumanta ka lang, victory is mine. Amen. Amen? Amen. Praise the Lord. Kapag medyo hindi mo maintindihan yung araw mo, cover me. Di ba? Amen. Peace of God, cover me through the storm. You see? Meron tayong dapat gawin. Amen? Hindi naman tayo mga anak ng mayayaman na pag labas natin ng kwarto, may mga pagkainan na nakanta, di ba? Kailangan natin mag-effort, di ba? Hinahanap natin, tatrabaho tayo. You see? Minsan sa mga anak, huwag ka muna kain hanggang di ka naglilinis. Di ba? So, kailangan mayroong effort na ginagawa, mga kapatid. Amen? So, same thing sa spiritual. Okay? At kanina, sabi ko nga, kapag tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, inaalis ito yung panglasa natin sa sanlibutan. Pero kapag nawala ang iyong atensyon sa salita ng Panginoon, at nandoon ka nakatuon sa sanlibutan, inaalis ng sanlibutan ang panglasa mo sa salita ng Panginoon. Yes. Okay? Kailangan maging maningat tayo sa mga bagay na yun. Amen? Kaya iniingatan natin ang ating mga nakakasama. Okay? Nakakasalamuha. Nakaka-text or nakaka-messenger. You see? Okay? We need to be responsible, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Ang sabi ng Panginoon, sino mang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. Hindi po siya nagsisinungaling, mga kapatid. Amen. Marami po, no? Ito po ang na-amaze ako sa message, no? Dito sa mensahe sa huling panahon. Hindi ko alam doon sa mga pinanggalingan na denomination natin, no? Kung mapapansin niyo na minsan kasama niyo, naging close na kayo. Pero paglipas ng ilang buwan, biglang nawawala siya, di ba? At hindi na makabalik. Pero dito sa mensahe, mga kapatid, no? Mula na nagsimula ako, 2006 ako nang ako'y magsimula sa mensahe. Amen. Yung mga nakilala ko ito, until today, nandun pa rin sila, mga kapatid. So may kung anong bagay na nagsusustain sa kanila. At may kung anong bagay na nagsusustain sa atin para magpatuloy. Yes. Amen. At yun ang kagalakan at nagpapatunay na nasa katotohanan tayo, mga kapatid. Sapat din makukuha natin sustansya. Amen? Praise the Lord. Yan ang pangako ni Lord eh. Hindi tayo magugutom. Marayang nagkakamali tayo, di ba? Sabi nga ni, wala sa tatay na hindi. Nung nakakwentuhan namin, no? Praise the Lord. So may mga bagay tayo na marayang nagagawa. Pero after na magawa mo yung bagay na yun, may kung anong pagsisisi sa loob natin. Alright? At ang magandahan, pag nagsisi tayo, mayroon sumasaklulo sa atin. Why? Kasi anak tayo ng Panginoon. Yun po, kung makikita niyo po ang kwento ng mga apostol, no? Si Judas, kung magkamali, nagsisi siya. Umiyak pa nga siya. Pero walang sumaklulo sa kanya. Bakit? Hindi siya paragin ng Diyos. Amen. Kaya doon naging desisyon niya, magpatiwakal. Pero nung nagkamali si Pedro, mas matindi pa ngayon, ginawa ni Pedro. No? 3 beses siya winarningan ni Lord. No? At nung nakita niya na yung warning ni Lord ay naganap, nalungkot siya, mga kapatid. No? Nag-guilty siya. Kaya nung ginawa ni Pedro, tumakbo sa saan? Sa Galilea. Anong ginawa sa Galilea? Bumalik sa dating buhay. Nangingisda.
isda ng hubot-hubad. Alright? Pero dahil sa anak siya, bahagi siya ng Diyos, mayroong sumaklolo sa kanya. Sino yung sumaklolo? Ang Panginoon mismo. Pinuntahan siya, mga kapatid, at pinalakas. Amen. Ganun kabuti ang ating Panginoon. Hallelujah. That's the Lord. We need to be established. Amen. At walang iba ang ating Panginoon, siya ang salita. Hallelujah. Next, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Praise the Lord. So saan nagmumula ang buhay na walang hanggan? Doon sa pagkakaroon natin ng pananampalataya. Saan? Sa salita ng Diyos. Amen. Tandaan niyan mga kapatid, no? Praise the Lord. Kailangan ng pananampalataya sa salita ng Diyos para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga, sa bawat doctrine na meron tayo, praise the Lord, nagiging maingat tayo diyan mga kapatid, no? Na ang doctrine natin ay pure word nang gagaling mismo sa salita. Amen. Kasi maraming doctrine, no, na pwede kayong ma-establish pero wala sa word. At yun ang deceiving. Dapat doon tayo maging maingat. Alright? Praise the Lord, no? Amen. Sabi, last time nung dinala namin si Tatay Aurelio, isa sa mga naging topic namin yung body, soul, and spirit. Okay? Kung ano yung pinapasok mo sa iyong katawan, sa iyong spirito, nagiging bahagi mo yun mga kapatid. Okay? At kung ano yung doktrina na ipinapasok mo, praise the Lord, iniisip mo tama, pwede kang ma-deceive mga kapatid. Alright? Amen. So, ayaw lumikot. Okay, nagsigaya na niyo mga magulang ng mana sa ilang. Ako ang tinapay ng kabuhayan. Praise the Lord. Ang sabi ng Panginoon, siya ang tinapay ng kabuhayan. So, kailangan natin magkaroon ng pananampalataya saan? Sa Panginoon, sa salita niya, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Bakit hindi yan tulad niya ulit sa tinapay? Amen? Bakit? Kasi kailangan natin i-absorb, no? Kailangan natin panampalatayanan siya, mga kapatid. Praise the Lord. Nagsikaya namin yung mga magulang ng mana sa ilang at sila'y nangamatay. Next. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang tao makakain ay huwag mamatay. Praise the Lord. Sino tinutukoy yan, mga kapatid? Si Kristo. Praise the Lord. Siya yung tinapay na bumababang galing sa langit. Okay? At nais niyang magpakain, no? Upang ang tao makakain ay huwag mamatay. Okay? Now, dyan pa lang sa statement ni Lord, makikita niyo kung gaano mahalaga ang pananampalataya kay Kristo. Nanay Alicia, Tatay Efren, no? Si Jesus, ang sabi niya, siya ang tinapay ng buhay. Okay? At siya yung bumaba galing sa langit. At ang sabi niya, upang ang tao makakain ay huwag mamatay. So, iniaalok ni Kristo yung kanyang sarili sa atin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, para hindi tayo mamatay. Tama? Now, palitan mo yan ng Jehovah. Mayroon ba? Jehovah ba ang sabi na ako si Jehovah magpapakain para maging pagkain? Hindi, mga kapatid. Diba? Kaya maging maingat tayo sa pinapakinggan natin, no? Kapag ang nangaral ay inilalayo tayo kay Kristo, may mali doon, mga kapatid. Okay? Remember, kilala natin si Jehovah. Si Jehovah ay bumaba at nagkatawang tao. Yes. Siya si Kristo. Yes. Christ, Jesus is Jehovah, Savior. The Savior, mga kapatid. Amen. Kaya nga, kapag napansin niyo mga pangaral sa New Testament, praise the Lord, hindi na nila tinuturo yung tao saan? Kay Jehovah eh. Si Kristo ang kanilang ipinapangaral. Why? Kasi hayag sa mga apostol kung sino si Kristo. Yes.
Alam nila na si Kristo ay walang iba si Jehovah na nagkatawang tao. Amen. Ang napangalanan, Lord Jesus Christ. Amen. Ang tanging pangalan para sa ikaliligtas ng bawat isa. Amen. Okay? Ako ang tinapay na buhay. Sino nagsasalita? Ang ating Panginoong Hesus. Ako ang tinapay na buhay na bumababang galing sa langit. Kung sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Gusto mo ng buhay magpakailanman? Si Kristo ang matugunan. Wala nang iba. Amen? Kung sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. O, at ang tinapay na aking ibibigay ang aking laman, sabi ng Panginoon. Hindi laman ng sino man, laman niya sa ikabubuhay ng sanglibutan. Nakuha niyo mga kapatid? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay? So, ang entire Bible, kung mapapansin nyo, itinuturo tayo lahat kay Kristo, mga kapatid. Manampalataya tayo kay Kristo, kay Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang salita ay Diyos. Verse 14, at ang salita ay nagkatawang tao. You see? It's all Jesus Christ. Sabi ni Brother dito, amen, you're not saved because you feel like that you're saved. Okay? Tandaan niyo yung mga kapatid. No? Kasi kung tayo na sa denomination pa, hindi tayo sigurado maligtas tayo mga kapatid eh. Amen? Kapag dumarating yung time na hindi mo nararamdaman na ligtas ka, pakiramdam mo, hindi ka naligtas. Kasi hindi nakabase saan? Sa pakiramdam ang kaligtasan. Okay? Saan nakabase ang kaligtasan? Sa salita ng Panginoon. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya kailangan natin ma-establish saan sa salita ng Panginoon. Yes. Tama? Okay. Ulitin natin na, you're not saved, hindi ka daw naligtas dahil naramdaman mo na ikaw ay ligtas. Paano wala ka nang pakiramdam? Hindi ka naligtas. So hindi doon mga kapatid. Kung sinasabi kung mayroong nagsasabi daw na alam ko ako ay ligtas kasi nanginig ako, no? Nanginig. At nakaramdaman mo ng kung anong electricity. At dahil ano ko, ligtas ako. You see? Sabi ng Baba, that's not why I'm saved. Hindi yun ang dahilan. Praise the Lord. Paano kung lagi ang hinihintay mo, wala nang dumating, hindi ka naligtas? Wala kong ganun sinasabi ang Biblia, no? Ang sabi ng Baba, nang napapaalala niya, Satan could whip me around the stump anywhere, and he can win too upon your feelings, no? Pwede ka daw paglaruan ni Satanas sa pakiramdam, no? At pagdudahin ka sa pakiramdam mo na hindi ka ligtas. Kung kaya daw gawin niya sa propeta, higit lalo sa atin mga kapatid. Yes. Amen? Naalala ko si Barban nung sinubok siya sa kanyang pamilya, nung namatay ang kanyang asawa, kanyang anak. Di ba? Praise the Lord. Anong klaseng pakiramdam yun mga kapatid? Amen? Na parang iniwan ka ng Diyos mga kapatid. No? Si Satanas bumubulong sa kanya. Ano, maglilingkod ka ba ba? Naglilingkod ka na nga. Ganyan pa ang ginawa ng Diyos mo sa iyong pamilya. Ano sagot ni Barbara? Kahit mapunta pa ako sa impyerno, sasambahin ko pa rin ang Panginoong Jesus. Amen. He was established firmly, mga kapatid. Amen? Kilala niya ang Panginoon. Amen? Now, sa Satanas, anong pinaparamdam sa inyo? Pinagdududa kayo. Sasakayin ba kayo sa kanya? No. Kaya nga, we need to be established, mga kapatid. Yes. Sabi ni Brahman, that's right. But when I walk back, kung sinasabi na ni Satanas na hindi tayo ligtas, no? Pinaparamdam sa atin, okay, maraming
meron masamang pakiramdam natin, no? May sakit tayo, at dahil doon, Lord, dumating tayo, nagtatanong ka sa Panginoon. But when I walk back and say, thus saith the Lord, ito ang sabi ng Panginoon, my faith is built on the Word of God. Yung pananampalataya natin, nakasalig sa salita ng Panginoon. Pag sinabi mo kay Satanas yan, wala siyang magagawa. Yes. Amen? Praise the Lord, hindi niya pwedeng dalhin, no? Or hambalusin. Okay? We need to be established sa salita ng Panginoon ng matibay, no? Ng matatag. Hallelujah. Okay? Notice. Tingnan niyo daw ito mga kapatid. Nang makatagpo ni Jesus sa Satanas, para daw sa ating halimbawa, anong ginawa ni Lord? He never used one gift on him. Diba? Nung tinutokso ni Satanas si Jesus, diba? Gumamit ba siya ng mga himala, ng mga mirakulo, o anong tanda kay Satanas? Hindi. Ano ginamit niya? Salita. Amen. When Satan came to him, nung lumapit Satanas kay Jesus, ang sabi ni Jesus, it is written. Amen. Amen. Anong dinala niya? Anong sinabi niya kay Satanas? Ito'y nasusulat. Alright? Man shall not live by bread alone. No? Tinutokso ni Satanas si Lord na gawing tinapay. Kasi si Lord ay nag-ayuno, no? For 40 days at nagutom siya. No? Pag nagutom kaya tayo. Praise the Lord. Ano kaya magiging sagot natin mga kapatid? Okay? Sabi niya, man shall not live by bread alone, but by every word proceeding out of the mouth of God. Nilabas ni Lord yung word. Amen? Satan brought him again up on the pinnacle of temple. Amen? Nung dinala siya sa pinakatoktok ng templo, ano sabi sa kanya ni Satanas? Magpatihulog ka. Dahil, amen, sasakitin ka ng mga anghel. Praise the Lord. Ano sabi ni Lord? It is written. Amen. Praise the Lord. And he took him up to the top of the mountain. No, pinakita ni Satanas kay Jesus lahat ng kagandahan ng sanlibutan. No? I believe may preacher na nakapagsabi, kahit itong kasalukuyan na meron tayo, pinakita kay Jesus. Yung ganda, no? Marami yung ganda ng Amerika, yung ganda ng New Zealand, ng Switzerland, pinakita kay Jesus. Bibigay ko sa'yo lahat yan. Sambahin mo lang ako. Ano sagot ni Jesus? It is written. Nasusulat sa Diyos ka lang sasama. Amen. At dahil doon mga kapatid, iniwan ni Satanas ang ating Panginoon. Hindi siya nanalo. Why? He was established because it is the Word. Amen. At yan ang gusto ng Panginoon sa atin. No? Ma-establish tayo sa Word. Remember, ang bride ay salita. Kasi bahagi siya ng salita. Amen. Kailangan lang ma-recognize ng church ang kanyang position. Yes. Amen? Okay. Next. Now notice, here it is. I want you to see it and get it now. Sabi ni Barbara na gusto niya daw malaman natin ito, no, makuha natin ito mga kapatid. The Word of God, written Word of God, will defeat Satan anywhere. Yes. Hindi mo kaya talunin si Satanas sa pasigaw. Okay? Baka pag nagkalampagan na yung mga kandero at kawali dyan, tumakbo ka na. Di ba? Hindi mo siya kaya takutin sa pasigaw. O so, anumang paraan. Pero kaya mo siyang talunin sa amang lugar, kahit anong oras, sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Amen? It is written. Amen? Amen. The Word of God, written Word of God, will defeat
Satan anywhere, any place, anytime. Amen? Amen. Naalala ko tuloy si Oral Roberts, yung testimony niya, Brother Jones. Amen. Siya ay Pentecostal, di ba? At ang mga Pentecostal, napaka-iingay nila, no? Lalo na pag nagkakas ng demonyo, praise the Lord, magdi-deliver sila, marami silang sinasabi o sinisigaw, no? Para nire-review. Okay? Kaya nung time na mayroong sinabihan sa panahon ni Barbana, amen, bilang Pentecostal, si Robert, excited siya kasi gusto niya yung gano'n ganong events na makakita ng kinakas out, mapapalayas yung demonyo. Kaya sabi sa testimony niya, talagang nakaabang na. Naka-excited na siyang makita kung anong gagawin ni Barbana. Pero nung tumayo na si Barbana, sinabi niya, all the spirits is under my control. Okay? At tahimik yung buong lugar, mga kapatid. Amen. At sinabihan nila, come out. Okay? Si Oral Roberts, okay na, tapos na yun lang. Amen. Pero before nun, pinapikit muna yung mga tao. Kasi every time na magkakas out ng demonyo, kailangan nakapikit yung mga tao. Kasi kapag may hinahina ka, pwede pumasok sa iyo yung espiritu mo yung mga kapatid. Okay? Kaya, amen. Ganun ang sistemang ginawa ng Barbana. And ora mismo, no, gumaling yung sinasabihan na yun. At sabi nga ni Oral Roberts, I see Jesus in him. That's right. Nakita ko si Kristo sa buhay ng Barbana. Napaka-simple, napaka-humble, hindi ipinamamalita, no? O nilalagay sa mga yung tinataas yung sarili mga kapatid, no? No. Okay? Naalala niyo si Jesus? Nung pagalingin niya yung manyak yung Gadara. Yes. Okay? At nung nakiusap yung mga demonyo kay Jesus na sumanib na lang doon sa mga baboy, di ba? Ang sabi ni Jesus, go! And marabis mga kapatid. You see? So, we need to be established sa word. Kung ano salita ng Panginoon, panghawakan natin ang gusto. Sampalatayanan natin ang gusto, mga kapatid. Alright? Everybody wouldn't have gifts. Kapalat tayo, may mga kapatid tayo may kaloob, no? Merong kaloob ng deliverance, no? May mga kapatid tayo na kapag nagpatong ng kamay, gumagiling, yung pinatungan ng kamay. May mga ganun tayo kapatid, no? May gift. Pero sabi ni Barbana, hindi lahat meron, no? Marayan, magaling tayo kumanta, di ba? Magaling tayo mag-operate, Brother Darius, o tumugtog, Sister Joria. Yun yung gift natin. Okay? Pero hindi lahat may gift. Okay? At marami isip mo, sana may gift din ako. Diba? Nalulungkot ka kasi wala kang kaloob, no? Gusto mo rin mabigyan ng approval si Lord. Barbara said, Jesus brought it down to a place where those who do not have gifts, no? Ganun daw, ang biyaya ng Panginoon, no, ni Jesus, ang kabutihan ng Panginoon, na dinala niya sa pinakamababa, kahit doon sa mga tao, no, sa mga pananampalatayang walang kaloob, marahil, no? That do not have very much faith. Maraming pananampalatayang dahil hindi pa ganoon kalakas o matibay. No? Pero mayroong word na ibigay si Lord na kailangan mo lang panghawakan. Isapat na, mga kapatid. Amen. You see? Amen? Couldn't just say it is written. Yun lang. Praise the Lord. Pagtibay sa iyo ang salita ng Panginoon, kahit sa Satanas ay tatakbo sa iyo, mga kapatid. There it is. And then, stand right on that. Amen? Tumayo tayo matatag sa salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. No? John 6:53.
Praise the Lord. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kain ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Praise the Lord. Nakita niyo yung mga katagal ni Lord? Maliban daw, no, na ating kanin ang laman ni Jesus Christ at inumin ang kanyang dugo, ay wala tayong buhay. Okay? So napakahalaga nung pagkain, okay, pag-absorb. Pag narinig nyo, i-absorb nyo, panampalatayanan nyo. Yes. Amen? Praise the Lord. Napakahalaga na mainom natin yung kanyang dugo. Hindi natural na dugo, mga kapatid. Okay? Kaakibat ng salita ng Panginoon ang Espiritu ng Panginoon. Yes. Amen? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Okay? May word, may tama tayong salita, katotohanan ng salita, may mensahe sa huling panahon. Mayroon tayong Espiritu Santo sa panahon ito, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Maliban ang iyong kain ng laman ng anak ng tao, inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman, sabi ng Panginoon Jesus, uminom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan. At siya'y aking ibabagon sa huling araw. Amen? Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ganito nais i-emphasize, no? Amen? I-emphasize ni Lord yung kanyang salita. Amen? Ano ba yung laman niya? Ang kanyang salita. Yes. Ano ba yung dugo niya? Ang kanyang espiritu. Praise the Lord. Natin maging kaisa natin, mga kapatid. Praise the Lord. At doon lang tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan at ibabangon sa huling araw. You see? Okay? Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin. Yes. Praise the Lord. Si Jesus Cristo ang sabi niya. No? Ang kumakain ng aking laman. Ano ibig sabihin nun? Ina-absorb mo yung salita ng Panginoon. Hindi mo tinatanggihan. Hindi mo kinokontra. Okay? Pag sinabi ng Panginoon, tamang pananamit, ina-absorb natin. Yes. Mahaba ng buhok, ina-absorb natin, kinakain natin. Yes. Yes, the Lord? Ang kumakain ng aking laman, uminom ng aking dugo, ay nananahan sa akin. You see? Now, sa talatang yan, mga kapatid, ating mapapansin na marami palang church ang hindi nananahan sa Kanya. Ako nyo? Nang pag sinabi ng Biblia, ng babae hindi dapat mamuno sa loob ng church. Kung gusto mong manahan sa church niyo si Lord, kailangan tanggapin mo yun. Tama ba? Yes. Amen. Di ba? Dahil kapag sinunod natin ang salita ng Panginoon, tinanggap natin ang kanyang Espiritu, doon lang tayo nananahan sa Kanya. At ako'y sa Kanya. You see? Okay. Kaya nga, unti-unti nakikita nyo na yung purpose ng mensahe sa huling panahon. Yes. Anong purpose ng mensahe? Ibalik tayo. Saan? Sa purong salita. Nang lagi sinisigaw ni Brother Branham, back to the Word. Yes. Back to the Word. Huwag yung iiwan ng salita. Amen. Ang church, punong-puno ng activity. Punong-puno ng mga entertainment. Pero yung salita na iiwan. Amen. Malinaw ang sinasabi ng Biblia. Malinaw ang sinasabi ni Kristo, mga kapatid. Amen? Gusto natin manahan sa Kanya? Gusto Lord manahan sa atin. Yes. Huwag natin iwan yung salita. Kainin natin yung Kanyang salita. Tanggapin natin ang Kanyang Espiritu. Amen? Amen. Kung paano sinugo ako ng amang buhay at ako yung buhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin. Siya naman mabubuhay dahil sa akin. No, si Christ, alam natin siya ang sisidlan. No, siya ang pinakasisidlan ng Espiritu ng Diyos. Pero naging masunod rin siya.
sa Ama. Amen? Kaya tayo din naman, kung gusto natin mabuhay, no? Praise the Lord, maging masunurin tayo kay Kristo. Amen? Kaya din naman, ang kumakain sa akin, siya'y bubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit. Hindi gaya ng mga magulang na nagsikain, na namatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay bubuhay magpakailanman. Praise the Lord. Next. Corn will bring forth corn. Ang mais, tatayin ni bread. Pag nagtanim ka, mahumunga ng mais. Barley, ano ba yung barley? Palay. Okay. Ang palay, hindi ko sure, no? Pero barley will bring forth barley. Pag nagtanim ka ng barley, mahumunga ng barley. Pag nagtanim ka ng nyog, mamumunga ng buko. You see? Pag nagtanim ka ng trigo, will bring forth trigo. Yun po ang kalakaran ng kalikasan, di ba? Okay. Jesus said that the Word of God is a seed that a sower sowed, no? Nasabi na ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay binhi na itinatanim ng tagapagtanim. Alright? Kung gayon, bawat salita ng Diyos na itinanim will bring forth of its kind. Amen? Kung ano yung itanim sa atin, yun ang ilalabas natin, mga kapatid. Mamumunga yun ng kahalintulad ni Kristo. Do you believe that? Amen. Papakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. May paalala lang si Brother Branham. Now, what does the farmer do? Ano daw ang ginagawa ng farmer? Ang farmer dito ay nangangahulugan niya ang mga Marine Fivefold ministers, no? Sila yung mga naghahasik ng salita ng Panginoon, nangangaral. Pero sabi daw dito, okay, what does the farmer do? Anong ginagawa ng isang pagsasaka? Nagtatanim ng trigo, halimbawa. Then, hinihintay nila mag-harvest, umani. Pero, the next morning, halimbawa, nagtanim si Tatay Efren ng trigo or ng mais. Pero inaumagahan, lumabas agad siya, no? At binungkal niya kaagad yung tinanim niya. No? At pagbungkal niya, di pa nakaugat, no? Wala pang, o kaya kamuti na lang, no? Halimbawa, kamuting kahoy, no? Katatanim mo lang, inaumaga, binungkal mo agad, gusto mo may bunga agad. No? And going to have no wheat, no? Wala kang makita ng bunga, wala kang anihin. Kagabi mo lang, kahabang mo lang tinanim, gusto mo magkabuhang ibang magahan. Sabi ni Brother na, if he keeps digging it up, kung palagi niyang ginagawa yun, no? Kinamagahan, binungkal niya, wala pang bunga, tinabunan niya. Pag-ipas ng 24 hours, kinamagahan, binungkal niya ulit. Tinignan mo may bunga na, wala pa rin bunga. Wala pa rin ano eh. If he keeps digging it up, look at it, he will never have wheat. Kapag lagi daw natin binubungkal, hindi yan mamumunga, mga kapatid. You just sow it and let it alone. Ito lang ang gampanin ng ministro, mangaral. That's it, no? Amen. Ang frustration namin bilang mga ministro, mga kapatid, okay? Siyempre, mag-aamin kami, di ba? Bilang mga ministro, gusto kasi namin makita agad sa buhay ng mga nakikinig yung ipapamaral. Amen? Gusto natin lumabong agad ng bawat mananampalataya. No? Pag dinala natin yung sa kapatiran, ayaw natin makita na nakashort pa sila. You see? Eh, baka naman 3 years na, nakashort ka pa rin sa mga kapitbahay mo, pinapakita mo pa rin yung text natin. So, maging mag-ingat tayo din mga kapatid. Diba? Dapat mayroon ng bunga. Tama? Amen? Is the Lord, no?
Hindi na, wala naman, di ba? Hindi naman namin kayo inaaraw-araw dalawin para lang makita yung pinapakaraw namin sa inyo. Hinahayaan namin kayo. No, hinahayaan namin kayo na ang Diyos ay mangusap sa inyo. Amen. Maging kaaya-aya kayo sa paningin ng Panginoon. Praise the Lord. Yun ang nais natin, mga kapatid. Praise the Lord. Pero, syempre, bilang mga tao, minsan nagmamadali kaming mga ministro na makita agad. Minsan naman, kapag gano'n yung nagiging estado ng ministro, praise the Lord, si Lord mauusap sa kanya, tinan mo ikaw nga, marami ka pa rin kahinaan. Di ba? So lahat po tayo ay subject dito, mga kapatid. But at the end, no, hindi natin ginajustify na bago lang tayo, hindi natin ginajustify na matagal na tayo. Praise the Lord, lahat tayo gusto natin mamunga. Amen? Kaya itong kailangan natin gawin, absorb the Word of God. Napakinggan natin, panampalataya na natin. Amen? Praise the Lord, para tayo mamunga ng gusto, mga kapatid. Maging kagagod-gagod sa Panginoon. Nakuha niyo po ang ibig ko sabihin? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay? You just sow it, no? Hayaan natin talim lang ito, at hayaan natin ito na mamunga. Sabi ni Barbara next, there it is. Okay. It's up to God to bring it forth. Yes. Ang Diyos na ang bahalang magpalitaw nito. Amen? Praise the Lord. It's up to God to set the rain. Yes. No, si Lord ang nagpapalago. No, si Lord ang nagpapapubo. Amen? And it's you to accept God and His Word. Hallelujah. It's up to God to bring His Word to pass. Amen. Kapag dumarating yung time na nag-i-inventory kayo sa inyong mga sarili, no? At nakikita nyo, mahina ka pa sa ganitong bagay, hindi ka ng tulong sa Panginoon. Amen. Hindi ka ng tulong sa Panginoon. Lord, gusto kong may manifest yung salita mo dito. Gusto ko ma-please kita, Panginoon. Tulungan mo ako sa bagay na ito. You see? It's up to God to bring His Word to pass. Marahil si Lord naghihintay rin sa'yo eh. Ayaw niya agad pilitin eh. Si Lord napaka-gentle, di ba? Hindi siya mamimilit eh. Napaka-gentleman niya. At hinihintay ka lang na magsalita. Amen? Sabi dito, no one's worth any more than His Word. Ang halaga daw ng isang tao ay makikita mo sa kanyang salita. And God's not worth a bit more than what His Word is. No, habang binubulay-bulay ko ito, sabi ko nga, Lord, sana wag kong makalimutan ng bagay nito. Nakaisip ako ng isang example. Kapag ang isang lalaki nanliligaw sa babae, di ba? Amen. Minsan nakakalimutan ng babae yung itsura ng lalaki dahil sa galing niya magsalita. Amen. Dahil sa galing niya magsalita, ang tingin ng babae niya sa lalaki na, makagwapo niya. Laki pa nga ako eh. So, sabihin ko ang bituin, ibibigay ko sa'yo. You see? Amen. At mahal ng babae yung lalaki, no? Walang nagawang si nanay, bahay. Mahal niya eh. Pero, pagdating ng mag-asawa na sila, kapag nakita ng babae lahat ng pangit na ugali, no? Or marahil yung mga salita ng lalaki na hindi nangyayari, noong una, magtatrabaho siya ng 3 times a day para sa kanya. Pero nung magtrabaho ng mag-asawa na, laging tulog. You see? So yung word ng lalaki, inaabangan ng babae na gawin niya. Pero dahil sa hindi ginagawa ng lalaki yung mga pangako niya, praise the Lord, nagiging walang value sa paningin ng babae yung lalaki, di ba? Nagiging walang kwenta siya, no? Puro pala salita eh. You see? So, ibig sabihin ito, yung halaga daw ng isang tao ay makikita mo sa kanyang salita. Amen? Iginagalang mo siya kasi yung way niya magsalita, di ba? Pag may sinabi siya, ginagawa niya kagad. Amen? Praise the Lord. Ganun po ang halaga ng isang tao. Napapahalagahan mo siya dahil sa kanyang salita. No? Nakuha niyo po, mga kapatid? Praise the Lord. Nagiging kagalang-galang sa sayo. Dahil yung way niya, yung kilos niya, yung pananalita niya,
hindi lang para bulahin ka, mga kapatid. Praise the Lord. Dahil doon, talagang nakukuha niya yung loob mo, mga kapatid. Amen. Ganun daw ang Panginoon. Amen. Kung ang Diyos, no, ay hindi tapat sa kanyang salita, wala siyang kwenta. You see? Pero alam natin na bawat salita ng Panginoon, bawat pangako ng Panginoon, tinutupad niya. Yes. Amen? At yun ang nais niya sa atin, no? Amen. Sabi nga niya, praise the Lord, di ba? Hinahamon niya tayo. Amen? Praise the Lord, hinahamon niya tayo. Mga kapatid, praise the Lord, nasubugin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Subugin niyo ako, sabi ng Panginoon. Amen? Yes, praise the Lord. Okay? I say this with a challenge in faith. Sabi ni Baba na sinasabi ko sa inyo ito na mayroong Albert challenge sa Tagalog paghahamon, no? Hinahamon niya tayo. Sinasabi ni Baba na hinahamon ko kayo sa pananampalataya that every promise of God will be brought to pass if you take the right mental attitudes toward it. Amen. Lahat daw ng pangako ng Diyos ay mangyayari kung mayroon tayong tamang attitude sa pangako ni Lord. Yes. Ano yung nais ni Lord sa pangako niya sa atin? Pananampalataya. Huwag kang magdududa sa kanyang pananampalataya. Amen. Pangako niya na sa atin, papatan tayo ng katawan eh. Imposible yun sa lahat ng scientific no? Scientists. Pero word ni Lord yun. Amen. Gusto ni Lord magkaroon tayo ng right mental attitude. Ano yun? Faith. At ang pananampalataya, nagbibigay ng galang sa kanyang salita. Amen. Praise the Lord. Nakatuon tayo sa kanyang mga pangako, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Okay, malapit na po. John 4:31. Samantala ipinamanig sa kanya ng mga alagad na nagsasabi, Rabi, kumain ka. Tatapang sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkain kakanin na hindi niyo nalalaman. Alam niyo ng eksena to, di ba? Amen. Mayroong isang elected. Amen. At naipanumbalik sa awal. Praise the Lord. Pero bago nangyari yun, nagugutom si Lord, nagugutom yung mga apostol, kaya pinalis niya para bumili ng pagkain. Pero pagbalik niya, may dala ng pagkain yung mga apostol. Sabi ng mga apostol, Lord, kumain ka. Sabi ni Lord, ako may pagkain kakanin na hindi ninyo nalalaman. Okay? Ang mga alagad nga ay nag-usapan, may tao kayong magdala sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay aking gawin ang kalooban nang sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Amen. Yung word, isinugo. At nung isinugo ang word, ang layunin niya ay gawin yung kalooban ng word. Amen. Praise the Lord, no? At yun ang pagkain niya, yun ang kagalangan niya. Ang magawa, yung layunin. Amen? So, same thing with us, mga kapatid. Kung tayo bahagi ni Lord bilang salita, may layunin siya sa atin. Ang may manifest ang buhay ni Kristo sa panahon natin. Praise the Lord. At kapag nagawa natin yung gusto ni Lord, di ba may kung anong refreshment tayo nararanasan? Minsan napapaawit ka pa eh. Okay? Habang kaharap ka ng mga teachers din na hindi believer, Sister Estrella. Ikaw pa, kanta-kanta ka lang. Kasi nakita mo yung biyaya ni Lord doon sa ipinanalangin mong kwarto. You see? Amen? That's it, mga kapatid. Yan ang nais ng Panginoon. Ang magawa natin ang kalooban ng nagsubok sa atin. Yes, Lord. Nang magkagayon na paano si Jesus, last, mula sa Galilea, lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya. Tatapang ibig siyang sansalahin ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na may iyong bautismuhan at ikaw ay naparito sa akin. Okay? So si Lord, magpapabautismo siya, pero ayaw sana siyang bautismuhan ni Juan kasi nakilala siya ni Juan na siya yung
magbabautismo sa Espiritu Santo. Pero pinigilan ba ni Lord? Ang sabi ni Lord, ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran. Praise the Lord. Pagganap ng buong katwiran. Mismo si Jesus, hindi niya nilagpasan ang salita. Amen? So same thing with us. No? We need to be established. Paulit-ulit ito sinasabi to remind us. Kailangan tayo magtatag ng gusto sa salita. Huwag natin lalagpasan yung salita. Nilagpasan ba ni Lord? No. Gusto mo palagpasan ni Jen eh. Pero sabi ni Lord, hindi. Nararapat sa atin ang pagganap ng buong katwiran. Amen? Wala tayong lalagpasan. Kailangan tayong establish, maitatag ng gusto sa Word of God. Amen. At yan ang ating pinapasalamatan sa mensahe nito na tayo ibinabalik sa Word of God. Paano may papanumbalik ang kondisyon ng mundo kung hindi may papanumbalik muna tayo? Praise the Lord. Kaya nga, huwag na kayo maniwala dun sa mga politika na magiging maayos ang mundo, na magiging maayos ang bansa. Pag ako hinihalal nyo, magiging maayos. Wala na pong ganyan. Ang sabi ng Biblia, yung buong nilalang, kalikasan, sino yung hinihintay nila? Politika ba? Politiko? Hindi. Yung mga anak ng Diyos na manifest na. Yun po ang Biblia. Kapag yung mga anak ng Diyos, nakita nila yung posisyon nila, yung mga believer. Amen? Naalala niyo yung mga last na pangalan? Meron tayong kapangyarihan. Amen? Tayo ang hinihintay ng buong kalikasan. Tayo mga believer, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya kailangan tayo ma-establish ng gusto sa salita ng Panginoon. Palakpakan natin sa Lord. Praise the Lord. Tayo tumayo. Tanging ikaw, bago ko ibalik kay Brother Rusty. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Tanging ikaw, Jesus, sa tuwing mabuhay ka na. Hallelujah. Puri ka, Panginoon, sa gabi nito. Yes, Lord. Ako'y pagat sa pagtakbo, sa tuwing walang lakas kami siya nalulumo. Ako ay nagkapit sa pinagmumula ng kapahingahan ko.
kapatid, kung nais mong itatag ang salita ng Diyos, sabi natin propeta, alisin ang kawalang pananampalataya. Amen. At at itatag ang kaharian ng Diyos sa puso ng sangkapan. Amen. Pumasok tayo mga kapatid sa mensahe. Huwag lang natin lagi na sa mensahe ng tayo. Pumasok tayo mismo sa salita ng Panginoon. At ilagay natin sa puso natin ang kapatid. Mensahe sa gabi ito mga kapatid. Hallelujah. At naniniwala ko, bigyan ko kayo ng ilang oras, ng minuto, para kayo manalangin. Maraming po tayo makakapo mga kapatid. Pag-pray natin, katignan natin pa yung pangailangan natin physical dito sa church. At mga kapatid natin na bilang nakakasama, patuloy natin itaas sa Panginoon sa gabi nito mga kapatid. Hallelujah. Sama sin natin sa pagdalangin ang gawain magaganap sa MS2. Sumawag siya ng Panginoon doon. Sa Takus, magbibisita natin yung Valley Government doon sa nakasakay sa Boston. Mga taong papakita sa atin ng Panginoon, itaas natin. Hallelujah. Nawa sa Valencia, itaas din natin ng mga namumulot din dito. Hallelujah. God bless you, Papa.
Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, O Diyos. Sa gawin nito, Panginoon, sama-sama kami, Panginoon, na natawag ang matamis mong pangalan sa gabi. Patuloy ka namin sinasamba, Panginoon. Patuloy ka namin pinaparangalan sa gabi nito, Panginoon Diyos. Panginoon, alisin mo sa anumang puso mga walang pananampalataya sa amin. Alisin mo ito, Panginoon Diyos. Na minsan nadududa kami, Panginoon. Alisin mo nawa ito, Panginoon. Gaya na aming narinig sa gabi nito, Panginoon. Itatag mo ito sa aming puso, Panginoon, guys. Mga salita na aming napapakinggan sa paglugang ito, guys. Tulungan mo nawa kami, Panginoon. Hindi namin kaya, Panginoon. Pero ito, dakilang Diyos, na nagtagumpay, Panginoon. Magagawa din namin, Panginoon, magtagumpay sa mundo ito, dakilang Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Increase mo ako, isa lang narito, Panginoon, ang pananampalataya, dakilang Diyos. Hanggang, Panginoon, kung paano, Lord, sa stage, perfect ba ng Panginoon, Lord? Nauuna mo, Panginoon, yung faith, Panginoon. Dagdagan ito. Nawapag na maging mag-iba ito, Panginoon, sa aming dakilang Diyos, O God. Dahil hindi kami ma-shake, Panginoon, na mundo ito, dakilang Diyos. Hindi kami magkaroon ng kaaway, Panginoon. Nasa tuwing kami darating, Panginoon, ng bagong pangalan, Panginoon, O God. Na may makakaharap kami, dakilang Diyos, sa tao, dakilang Diyos. May dala-dala ang doktrina, dakilang Diyos. Hindi kami ma-shake, Panginoon. Bagos, Panginoon, tatayo kami. Hindi kami, Panginoon, sa aming pananampalataya, na aming tinanggap sa aming panahon, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, mga babae na langit, dakilang Diyos, O God, na masukot ito sa aming Panginoon, O God. Makita, dakilang Diyos sa amin, O God. Hallelujah. O, purihin ito, Panginoon. Tinataas namin, Panginoon, ang daming lugar ito, Panginoon. Kung paano, Panginoon, inihandog namin ito, ang daming lugar, Panginoon. Ganun din pa, Panginoon, patuloy namin inihandog ang aming buhay, Panginoon, sa iyo, O God. Hallelujah. Maging mabango sa iyo kami, Panginoon, sa iyo karapat, dakilang Diyos, O God. Hindi lang ito maging ritual, Panginoon, ang gagawin namin ito sa dakilang Diyos. At naniniwala kami, Panginoon, patuloy kami mo makakatakbuhin sa tamang lugar ng ito, O God. Salamat mo, Panginoon. Nakikita mo, Lord, ang mga pangailangan sa iglesia pa nito, dakilang Diyos, O God. Kung paano pinigyan mo kami, Panginoon, Lord, kayo puluhin ito, dakilang Diyos. Dahil ito ang kapunuan, Panginoon, sa lahat ng mga bagay, Panginoon. Hindi ito, dakilang Diyos, puluhin mo ang Espiritu, O God, ng iyong mga salita, Panginoon, mga pangako mo, Panginoon, O God. Pag umabot ito sa amin, O God, makakawala mo kami, Panginoon, ng mga pangako. Kung ibabalik namin, pananampalataya na binigay mo sa amin, Panginoon. Ito yung susi, Panginoon, para makakuha kami, Panginoon, ng pagpapala na nagbubula sa dakilang Diyos. O God, gagawin lang namin, maniwala kami, Panginoon, O God. Hallelujah. Yes. Salamat po, Panginoon, Lord. Tinatas din namin, Panginoon, ang mabubuksan na gawa ng dakilang Diyos, O God. Kung paano binigyan mo ng lugar nito, Panginoon, iniwala kami, Panginoon, marami nagdadali ng mga kaluluwa dito kahuligan ng dakilang Diyos. Patuloy na ito ang tatawag, Panginoon. Patuloy na ito ang kakatagpo, Panginoon, sa mga kaluluwa, Panginoon, na mga pinili mo sa huling panahon, dakilang Diyos, O God. O, hallelujah, purihin ka, Panginoon, sa gabi nito, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa gagawin ng LS2, Panginoon, O God. Mga tao, Panginoon, ihanda mo, Panginoon. Pati sa junction, Panginoon. Nagumit sila, Panginoon, magkaroon ng gawain ng Panginoon, Lord. Lord, tulungan mo naman kami, Panginoon, na maging available kami, Panginoon, O God, sa mga araw at oras na dakilang Diyos. Nawa, Panginoon, doon kami magtutok, Panginoon, O God, sa mga pinagagawa mo sa aming Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, O God, hallelujah, sa mga pasamala namin iwalay, Panginoon. Patuloy mo mag-ingatan, dakilang Diyos, at sa aming patuloy na fellowship, Panginoon, sa gabi na ito, God. Patuloy ka, mangusap sa aming Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid na naghanda, dakilang Diyos, sa pagkain, dakilang Diyos. Salamat sa pagsasabihan namin. Muli, Panginoon, patuloy ka mangusap sa aming Panginoon. Mag-establish ko, Panginoon, ang fellowship sa dakong lugar nito, Panginoon. Mag-establish, Panginoon, patuloy ang salita mo sa iglesia nito, dakilang Diyos. Oh, hallelujah. Salamat po muli, Panginoon, sa iyo namin pinabalik na mataas na papuri at pagsamba sa pangalan mo ng Panginoon Jesus na natin sabi na. Amen. Amen. Hallelujah. Pagkatapos kayo ng kapatid, kapanayan mo tayo. God bless you all.